Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is General Revelation. So, General Revelation is the knowledge of God that is available to all people through creations and conscience. It tells us that God exists, that He is powerful and moral. However, it is not enough to save. Only the gospel of Jesus Christ brings salvation. Still, general revelation makes everyone accountable to acknowledge God. So, ano daw po yung mga general revelations? First is heart, uh, conscience reveals God's moral law. So, next po is mind. So, reason reveals God's law of logic and creations. The universe reveals God's law of nature. So, ayon po sa Psalm chapter 19 verse 1, for the director of a music, Psalms of David. The heavens declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Ayon po sa ating katuruan, general revelations, the world creations reveal the glory of God. So, lahat ng nilikha ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit saan tayo tumingin sa mga bituin, sa dagat, sa bundok, pati sa mga halaman at hayop. Kumbaga makikita natin ang kapangyarihan at kagandahan at kapangyarihan ng Diyos. So, next is the whole creations is our sanctuary. So, ang buong nilikha ay parang isang dambana o bahagi ng lugar para sa atin. So, hindi lang simbahan ang lugar ng pagsamba. Kahit sa kalikasan, naroon ang presensya ng Diyos. So, next po is the whole creations evokes and wonder. So, ang buong nilikha ay kumbaga ang buong nilikha ng Diyos ay paparamdam sa atin ng kumbaga paghanga at pagkamangha pag nakita natin ang lawak ng dagat or ang ganda ng isang bulaklak. Parang napapaisip tayo, grabe ang galing ni Lord. Kumbaga, ganun yung naisip natin. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Turn worship into a lifestyle. So, hindi lang dapat tayo tuwing Sunday nagsisimba. Dapat araw-araw tayong araw-araw sa bawat gawain or halimbawa sa trabaho, sa pag-aaral, sa paglalakad sa kalye, pwede tayong mamumuhay na may puso ng pagsamba. So, next is view the whole creation as a place of worship. So, irespeto at pahalagahan natin ang kalikasan dahil ito ay lugar kung saan natin pwedeng maranasan ang presensya ng Diyos. So, hindi natin ito dapat sirain, kundi alagaan bilang bahagi ng ating worship. So, next is be a child in God's world of wonder. So, maging katulad tayo ng bata na laging amazed at curious sa mundo. Laging nagtataka, laging excited na matuto ng bago tungkol sa kung paano gumagalaw ang Diyos sa paligid natin. And ayun lang po, maraming salamat.